Okay, so Leadership 101, lahat po ng mga pag-aaral within this year po sa leadership, ito po ay lahat 'to para siyang, fundamental or foundational about sa leadership, both sa biblical and practical yung ibibigay natin. So, introduction to leadership natakil na natin nung kalahati nung first, Thursday na ongoing tayo dito. Tapos ngayon po yung kalahati, building a visionary leader's mindset. Kung gusto niyo pong makita o malakihan yung screen ko, i-click niyo lang po yung screen na yan, yung sinishare ko, tapos para nakafocus lang po yung video na sinishare ko, yung screen na sinishare ko, para din niyo makita yung iba. Yun. Para pag binababasa ko po kayo mamaya is na susundan natin. So, kahit makamute po kayo, sabihin niyo lang sa sarili niyo, a leader is a visionary. I am a visionary. Yun, mahalaga po sa mga leaders na meron silang vision. Tawag dito yung may pupuntahan, may patutunguhan. Yun po. So, dito po sa Jeremiah 1:5, ito po yung vision una muna ng Diyos sa kanyang mga tinawag. Ang sabi dito, Rod, pabasa nga nung unang verse natin. Jeremiah 1:5. Before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I sanctified you. I ordained you a prophet to the nations. Ayan, thank you, Rod. So, dito po sinasabi na ito po yung natakila natin last week. Si Jeremiah may preparation sa kanya which is 30 years bago siya talagang nag-ministry doon sa kanyang, I mean, sinasabi na mga ilang taon siya na-prepare. Pero bago pa siya ipanganak, talagang prepare na siya ng Panginoon. Bata nga, alos sinasabi nga parang teenager siya nung siya ay nag-share na dahil sabi ng Panginoon doon nung tinawag siya sa chapter 1, "Wag mong sabihin na ikaw ay bata pa. Wag mong sabihin na ikaw ay youth pa. Kasi gagamitin kita na magpahayag sa aking bayan." Pero dito sa verse 5 sabi, "Before I form you." Yung I po na nagsasalita dito, ito po ang Diyos, si Yahweh. I form you. Yung you na tinutukoy dito, ito ay si Jeremiah. "Before I form you in the womb, I knew you." So, makikita po dito sa unang linya na talagang ang Diyos, sa sinapupunan pa lang ng ating mga ina, siya na ang nagfo-form sa atin. Tapos nung paglabas ni Jeremiah, before you were born, bago pa ilabas si Jeremiah sa sinapupunan ng kanyang ina, I sanctified you. Ang ibig po sabihin ng sanctified is set apart. Parang bukod sa pinaging banal, ikaw ay naiset apart para sa natatanging tungkulin. Ganon. "I ordain you a prophet to the nations." So dito po makikita natin na ang ordination ay nagmumula sa Panginoon. Specific calling that Jeremiah is ordained by God to be a prophet to the nations. So dito po makikita natin na yung ordination nagmumula sa Panginoon. Gamitin natin siya sa church context kasi po ginagamit to ngayon ng mga churches, for example, para i-ordain yung mga pastors or i-ordain yung deacons or i-ordain yung bishop or i-ordain yung mga tinawag ng Panginoon. We need to realize na ang ordination nagmumula sa Panginoon, yung confirmation sa tao na yon. Like for example, sinasabi nila na i-ordain namin yung isang tao na to para magpastor dito sa local church na yon. May calling na ang Diyos sa kanila, pero yung mga tao ang naglalagay sa posisyon. Parang ganon. Pero ang Diyos ang tumawag. Yun. So, dito po, anong kinalaman natin kay Jeremiah? Kasi po sabi sa Romans 15:4, "All things were written, it is written for our benefits or for our instruction." So, hindi po isinulat sa atin ang Biblia ng direkta. Hindi po tayo ang tinutukoy sa talatang ito. But we could learn from these scriptures. Sabi dito, "Before I form you in the womb, I knew you." Kaya malalaman natin dito na talagang mula pa lang sa sinapupunan ng ating mga ina, kilala na tayo ng ating Panginoon. Before you were born, bago ka pa ipinanganak, sinangtified ka na ng Panginoon. And God has a purpose in your life. Kaya nga sabi ni Queen um ni Queen ano ba yung shinare natin nung nakaraan na si Queen
Hold on. Esther. Si Queen Esther, ayan. Sabi ni Queen Esther, thank you, Rod. Pag-remind, sabi ni Queen Esther that you were born for such a time as this. So before you were born and before you were formed in your mother's womb, God has a calling in your life. But the question is, do you know that calling? How to find, follow, and fulfill the calling of God in your life. You were born for such a time as this. Wala pong parang tawag dito, walang lumabas sa mundong ito na um, walang plano ang Diyos sa kanya. Lahat ng tao may plano ang Diyos sa kanya. So dito makikita pa lang natin may vision ang Diyos sa iyo. Nag-agree po ba tayo doon? Amen po ba na may vision ang Diyos sa atin? Bago pa tayo nilabas sa mundong ito, sabi ng Panginoon, I set apart you. I sanctified you. I ordained you. Even though you are not a prophet, maybe you are not a prophet like Jeremiah, pero maaring tinatawag ka ng Diyos na mag-lead para sa specific group ng mga tao. Maaring tinawag ka na magpastor, maaring tinawag ka na mag-evangelize sa mga tao, maaring ikaw yung ginagamit ng Diyos sa teaching ministry. Hindi lang kasi prophet yung gift doon sa body of Christ. Marami tayong pwedeng galawan na ministry para sa Panginoon. So, dito po pinapakilala na may vision una ang Diyos sa atin. Pagdating po sa Proverbs 29:18, mahalaga po na may vision tayo. Kumbaga, nag-a-align tayo dun sa vision ng Diyos para ma-lead natin ang mga tao. Dahil ang importansya po ng vision, ang sabi dito sa Proverbs 29:18, Ate Jacel, pabasa nga po ng pangalawang verse natin. Proverbs 29 verse 18. Where there is no vision, the people perish, but he that keep the law, happy is he. Ayan, thank you po. So, dati pa alam na natin 'tong verse na 'to or naririnig na po ba natin 'to, na kapag walang vision, ang mga tao ay napapahamak, sabi diyan sa Tagalog na translation. Makikita po natin dito na kapag walang vision ang mga leaders, bukod sa hindi lang yung parang napapahamak yung mga tao, kundi, ligaw. Kumbaga kung ikaw ang leader tapos ligaw ka or naliligaw ka, wag mong i-expect na yung mga pinapangunahan mo ay may pupuntahan din. Kasi ikaw nga yung leader na dapat mayroong vision. Dito pinapakita po sa Proverbs na kailangan ng vision. As a leader, we need to be a visionary. May vision, palaging may vision ka, may pinapatanaw sa iyo ang Panginoon at kinakas mo yung vision sa mga pinapangunahan mo. So as a leader, you need to lead the people with a vision. Yung maliwanag na pupuntahan. Ang kaibahan po ng direksyon, para mo marating yung vision na pinapatanaw sa'yo ng Panginoon, merong direksyon yan. Like for example, ang vision ay mamuhay sa kabanalan ng Diyos. Ituturo sa'yo ng Panginoon personal ano yung mga direksyon papunta doon sa vision na pinakita sa'yo ng Panginoon. At habang nandun ka na sa direksyon, kailangan mong mag-stand doon sa authority na ibinigay sa'yo ng Panginoon. Did we know that as a believer, we have authority? We have authority in Christ. So, dito makikita po natin, as a leader, we need to lead with a vision, we need direction, and we need authority. Kapag tayo ay gumagalaw na doon sa pagkatawag sa atin ng Panginoong Diyos. So, binigyan ko po kayo ng biblical na perspective. Dito po pupunta naman tayo sa practical na perspective. Kasi ang pag-aaral ng salita ng Diyos o ng Biblia, both biblical and both practical. Kasi aanuhin mo yung wisdom aanuhin mo yung knowledge kung hindi mo naman ito na-apply o napapractice. So, gagamit tayo ng mga definition dito. Sabi dito yung pag-aralan natin is types of leadership. So, kanina, vision. Ngayon naman, magta-transition tayo doon sa mga katangian or yung mga iba't ibang uri ng mga leadership. Sa leadership po, may mga style yan. May kanya-kanyang style yan. Halimbawa, parang sa paghuhulma ng tinapay, may kanya-kanya kang style paano ka maghuhulma ng tinapay or kung ikaw ay cook,
alam mo may mga sari-sarili kang style kung paano ka magluluto. As a leader, may kanya-kanya din pong style dito. Pero we need to do, siyempre, yung style ng Panginoong Hesukristo. Pero alamin lang natin yung mga other types ng mga leaders. Sa leadership style po, may kanya-kanyang technique nga para ang mga leaders guide sila, and as a leaders, may influence po ang leader. Sa mga susunod po, tatalakayin natin yung sinulat ni John Maxwell na 5 types of leadership. May tinatawag doon na by position, by influence, you are leading for, mayroong 5 na tinutukoy doon si John Maxwell. So, and manage their people, common varieties include, number 1 po, autocratic leadership. Anong ibig sabihin nitong autocratic leadership? Where choices are made unilaterally by the leader. So dito po sa unang types ng leadership natin, autocratic ka. Para kang nagdidesisyon na mag-isa. Pag sinabi mo, ito yung susundan ng mga member mo. Ito yung susundan ng mga nasasakupan mo. Para siyang para siyang communist. Parang gawin natin to. Ito yung gagawin natin nang walang say yung iyong nasasakupan. Para kang nagbigay ng gagawin na nanggaling sa'yo. Yun. Number 2 naman is democratic leadership. Sa style na po na ito, hinahayaan mo yung mga team members mo na mag-participate sa decision making. So for example, tinatanong mo sila like, ano bang mas mainam? Paano tumakbo yung ministry ng evangelism? Let's say for example, halimbawa sa Kuya Paul, nangunguna siya sa evangelism, halimbawa lang. So, tatanungin niya yung mga team members niya na, Ate Dolly, ano na pinapahig sa'yo ni Lord? Paano tayo mag-evangelize sa labas? Ilan ba yung kaluluwa na gustong nating dalhin sa Panginoon? Paano mag house to house? Parang tinatanong mo yung mga leaders ay yung mga members mo, tapos ikaw na leader, hinahayaan mo sila na participate doon sa decision na gagawin. Tapos binubuo nyo yun. So, autocratic, ikaw lang ang nagdesisyon. Sa democratic leadership, hinahayaan mo na mag-participate yung mga kasama mo doon sa team. Hindi ka lang sabi ng sabi, ganito ang gagawin, ganito ang gagawin. Kundi hinahayaan mo sila na mag-participate. Yun po yun. And then number 3, delegative leadership. Sa delegative leadership naman, ang leader, nagpo-provide po siya ng limited na oversight. Parang ito yung style na ng pagiging lolo or lola. May anak ka, pero may care ka pa rin sa mga apo mo. Parang ganun na yung style doon. Dito sa delegative leadership. Inaalaw mo yung mga team members mo to take the lead. Parang sinasabi mong kaya nyo na yan. Halimbawa, sa church mayroong evangelism team. Let's say for example. So, mayroong nangunguna doon, pero sa nangunguna meron pang mas nangunguna sa kanya. Parang gano'n. Tapos, yung mga team member niya, hinahayaan niya na magdesisyon. Hinahayaan niya na magdesisyon. Ang gawain niya, parang nag-ano na lang siya. May influence pa siya doon, pero para siyang tumitingin na lang sa pangkalahatan, pero meron pa rin siyang pakialam. Hindi po pwedeng wala. Parang tinitingnan niya kung ayos ba, papunta ba doon yung takbo ng team na to. Pero hinahayaan niya na yung mga maliliit na mga desisyon, yung mga nandoon na sa team ang nagdedesisyon. Naunawaan po ba natin itong tatlong types ng leadership? Amen po ba? Nakakarating po ba, mga kapatid? Maliwanag po ba or magulo? Nakamute na kayo lahat. Tuloy pa po ba or nasusundan po ba to? RB, ano yung, ano, okroto, ano? Autocratic. Okratin ba yun? Autocratic. Ano po? Autocratic. Ano po yun? Uli? Ikaw lang ang desisyon. Parang ikaw as a leader, sinasabi mo lang na ito ang gagawin. Ganun po yung autocratic leadership. Sa democratic leadership naman, hinahayaan mo yung mga team members mo na mag-participate. Nasusundan po ba tong tatlo na to? Na-gets na po ba natin, Nay Dolly? Malinaw. Okay na po.
Okay, thank you. Tapos sa delegative naman, hinahayaan mo talaga, parang binibigyan mo yung full responsibility doon sa mga team members mo, pero you as a leader, ano ka pa rin, unti-unti ka pa rin nag-o-oversight, parang gano'n. Tinitingnan mo pa rin kung maayos ba yung pagle-lead, papunta ba doon, parang gano'n. So, sa kabila naman ng mga types ng leadership, other leadership styles include transformational leadership. Ang focus naman po nitong transformational leadership is mag-inspire at mag-encourage ng mga team members niya para ma-accomplish nila at talagang merong result na maganda, na merong resulta na maganda. So, itong transformational leadership, nakafocus siya doon sa parang magagawa, sa after. Pero hindi lang siya doon sa after, doon sa bunga, kundi yung mga taong gumagawa, ini-encourage niya, ini-inspire niya. Like say for example, parang nanghihina na yung pinapangunahan mo, yung mga member mo, ini-encourage mo siya, "Kaya mo 'yan." Alam mo nga na-bless nga yung kapatid natin nung nagse-share siya, nung nagse-share ka, parang gano'n. So, ini-inspire mo siya, hindi mo siya dini-discourage kapag nanghihina siya. Ini-encourage mo siya, pinapalakas mo siya para sa Panginoon, tapos nakatingin ka din doon sa, outcome niya. Pero maging balance po tayo do'n sa transformational na leadership kasi 'wag tayong mafo-focus do'n sa kayang i-produce na resulta ng iyong pinapangunahan. Dapat ang una mo pa rin na concern is yung taong gumagawa doon. Kasi 'pag nag-focus ka na doon sa resulta, meron na pong ano doon, problema. Kasi mafo-focus ka na doon sa palaging hindi nagagawa nung pinapangunahan mo. Kaya minsan doon parang, I'm sharing po based on experience, ha. Minsan do'n parang manlulumo ka na o kaya minsan parang magagalit ka, maiinis ka, bakit kaya hindi niya kaya, eh, ang dali-dali lang naman. Parang gano'n yung magiging ano mo, magiging atake mo palagi kapag naka-focus ka doon sa resulta na magagawa ng iyong ka-team. Dapat ang pinaka-first na concern mo is yung ma-encourage siya. "Kaya mo 'yan bro, kaya mo 'yan sis. Binigyan ka ng katalinuhan ng Panginoon. Sa lakas ni Kristo magagawa mo 'yan." Parang gano'n, hindi ka nagdi-discourage. Another types ng leadership naman is servant leadership. Ito yung gusto natin na maging tayo. Katulad ng pagpunta ng Panginoong Kristo dito, sabi nga sa Gospel of Mark, He did not come to be served, but to serve. 'Di ba kung siya na naghugas ng paa sa kanyang mga disipulo, tinuturuan niya ang mga tao, ang kanyang mga, disipulo at that time na kung gusto ninyong maging una, kailangan niyong maging lingkod ng lahat or para sa lahat. Servant leadership, a type of leadership na tinuro ng Panginoong Hesus, servant leadership. So dito in-emphasize niya yung kinakailangan ng team, ano pa ba yung development na kailangan ng team. Dito para siyang naka-focus doon hindi doon sa kakayahan ng team, kundi yung parang kinakailangan ng team na yon. Tapos dine-develop niya na para makarating yung mga pinapangunahan niya doon sa karanasan na gusto niyang pagdalhan, parang gano'n. So, lahat po ng styles na 'to, itong shine-share natin na 5, autocratic, democratic, delegative, transformational, at saka servant leadership. Itong 5 po na ito, may kanya-kanya silang style, may kanya-kanya silang strength, may kanya-kanya silang effectiveness, may kanya-kanya silang, um, um, yung kakayanan na mag-lead, pero ito ay nakadepende palagi sa kailangan ng mga team. Minsan kasi parang, kailangan mo bang maging democratic yung leadership mo kapag parang siyang nakadepende dun sa team na pinapangunahan mo, gano'n. So, lahat ito pupuwede mo 'tong i-apply. Autocratic leadership, democratic leadership, delegative leadership, transformational leadership, and servant leadership. Pwede mo siyang pwede mo siyang i tawag dito, i-apply pero, mag-a-ask ka ng wisdom sa Panginoon, "Lord, sa panahon na 'to at sa kalagayan ng team ko na 'to, ano yung kinakailangan nila? Ano yung atake? Ano yung style na dapat ini-implement ko sa kanila?" Kasi baka mamaya ano na pala, parang
tawag dito, malalambot pala yung mga nasa team mo. Tapos ikaw para kang ano, autocratic palagi na, "Ay ganito ang gagawin natin, dapat ganito ang mangyari." Parang gano'n. So, ano po yun, binabase din siya doon sa team na nile mo. Hindi po siya yung parang palaging ano ka, matapang ka, minsan may atake malambot, minsan may atake ini-encourage mo sila, minsan may atake na hinahayaan mo sila na mag-lead, minsan naman pinapakita mo na ganito yung klaseng pagli-lead. Iba-iba, nakadepende 'to sa kung ano yung kinakailangan ng mga team members mo. Proceeding po tayo, mayroong key traits of effective leadership. Number one, integrity. Ito pong shinare ko na tatlo na 'to halos, tawag dito, halos ano na lang po siya, pag-aalala na lang siya dun sa mga nakaraan nating shinare. Sa integrity po, ito po yung leader na dapat consistent ka. For example, nag-set tayo ng training na within this year magme-meet tayo every Wednesday or Thursday, committed ka dapat dun, may integrity ka, may isa kang salita, may isa kang salita, ano man ang mangyari. So, dito po, tawag dito nakukuha yung trust ng mga team member mo. Kasi ikaw, pinaninindigan mo kung ano yung sinabi mo. Integrity means doing the right thing even no one sees you. Kahit wala nakakakita sa'yo, yung integridad na meron ka, gagawin mo to. Parang ganon. Ganon po yung sinasabi doon sa integrity. Sa communication naman, as a leader po, para tayo ay maging effective, kailangan may integrity tayo. That's number one. Number two naman, para tayo maging effective na leader, communicate. Nakikipag-communicate ka ba talaga doon sa iyong mga pinapangunahan? Or parang hayaan mo na sila kung ano lang gusto nilang gawin, bahala sila. Tapos ano na lang, darating ka na lang doon sa point na malala na pala yung problema kasi ayaw mong harapin, ayaw mong makipag-communicate doon sa tao na yun kasi hinahayaan mo na ano, na basta aayos na lang. As a leader po, ikaw kailangan ang nag-i-initiate paragi. Hanggang sa natututo na yung mga pinapangunahan mo na nag-i-initiate na din. Kasi doon sa pinapangunahan mo, meron at merong lalabas diyan na mga leaders. Kung ano ka, yun ang magiging bunga mo. Pero kailangan mong makipag-communicate sa kanila. Sa communication po, chine-check mo yung team mo, nakikinig ka dun sa mga issue nila, hindi para ano, pagtsismisan, kundi parang hinahayaan mo na ma-discern mo sa mapa-discern sa'yo ng Panginoon, ano ba yung kailangan ng team ko? Ano ba yung mga issue na kailangan nating i-address? Kailangan po ding ina-address yung mga issue na yon. Tapos nagbibigay ka ng maayos na goal. After mong maresolba yung mga after natin ma-recognize yung mga issue, kailangan merong solusyon. Mayroong goal na pupuntahan. Kaya nga dati nung nasa leadership ako diyan sa Pilipinas, palagi kaming mini-meeting dati ng mga mentor namin, ng mga spiritual leaders natin. Ine-evaluate, paano tumatakbo ang ministry? Paano gumagalaw yung ministry ngayon? Ano yung mga issue? Ano yung mga problema? Tapos after po nun, magde-develop naman kami. Sa development planning, tinuturuan kami ano yung mga goal, dahil sa mga issue na 'to, anong gagawin, paano mapapaayos, ano ba yung pinakamainam na takbo, ganun po para maging effective kang leaders. Nakikinig ka sa mga issue, however, hindi mo binibitawan doon. Sa empathy naman, sa emphatic leaders po, nare-recognize mo at ina-address mo yung mga personal na problema doon sa loob ng mga team members mo. Parang itong part ng empathy, 'di ba? Sinabi na natin yung kaibahan ng sympathy at saka empathy. Ang sympathy po parang alam mo yung problema pero parang sinasabi mo lang na umayos ka kasi parang ganito lang yan. Parang palagi kang nagbibigay ng solusyon mo. Sa empathy, pumupunta ka talaga dun sa kalagayan ng tao na yon. Pinapakinggan mo na mabuti. Ano yung pinagdadaanan niya? Ano yung ibinubukas niya sa'yo? Parang more on ka sa pakikinig pagdating sa empathy. Tapos, minsan kasi, nag-o-open sa'yo yung kapatid mo o nag-o-open sa'yo yung tao, tapos ikaw naman, puro ka bigay ng solusyon. Pero hindi mo talaga pinapakinggan yung personal nilang kabigatan or parang personal nilang
nararamdaman. Like for example, yung isang kapatid mo na pala ay nahihirapan na dun sa pinapagawa mo sa kanya, pero ikaw parang, "Ano mo lang 'yan, ganyan ganito lang 'yan." 'Di ba? So, dito tayo matuturuan sa empathy na pakinggan mo yung kanilang hinain, tapos, later on, puwede kang mag-set ng example paano sila uunlad, yun. So, dito po sa tatlong effective ng pagiging leaders, nasusundan po ba natin? Maliwanag po ba or magulo? Or any na gusto niyong i-clarify dito sa tatlong 'to? Tuloy pa po ba or meron po kayong gustong itanong dito? Wala kasi tayo sa Zoom, puwede sanang mag-ano doon, mag-comment-comment or maliwanag po ba? Like, ayan ang ginagawa ata ni Ate Jassel sa screen niya. Puwede po kayong mag-like or mag-heart. Nasusundan po ba? Magulo, maliwanag? Amen? Amen. Amen. So, I hope na nasusundan po 'tong, tatlo na 'to. May mga challenges po na kinakaharap ang mga leaders. As a leaders po, frequently, kadalasan na-encounter natin yung mga problema dahil doon sa mga skills ng mga nasasakupan natin, yung mga decision making. Minsan, may mga problema or conflict doon sa loob ng team, hindi po yan nawawala. Wala pong perfect na team. May mga personality yung mga tao, dahil sa may mga personalidad yung mga tao, iba't ibang personalidad yung mga tao, nagkakaroon minsan ng tensyon. Parang halimbawa, yung isang tao na 'to, medyo ano siya, soft siya, yung parang maiyakin, matampuhin, konting ano lang talagang nasasaktan na. May mga tao naman ang personality ay strong, kung makapagsalita parang walang ano-ano yung dila, talagang masaktan ng masaktan, masagasaan ng masagasaan. Dahil sa mga personalidad na yun, nagkakaroon ng tensyon sa loob ng team. As a leader, kailangan mo yun i-reconcile. Maging matapang tayo na pakinggan sila, pakinggan yung bawat side, tapos ikaw bilang leader, mamagitan ka doon. Yun. Yun po yung minsan yung mga kinakaharap ng mga leaders. Kaya minsan, sumasakit na talaga yung ulo ng mga leaders. Pero as a leaders, puwede niyo pong sagutin lang personal sa kalooban niyo, "Kaya ko ba? Hanggang saan yung kaya ko?" Nasa ayos. And as a leader, nakikipag-negotiate tayo minsan, tapos nag-a-adjust din tayo doon sa mga tao, kahit do'n sa mga pangyayari. Yun minsan yung kinakaharap natin bilang mga leaders. Parang, um, napapanahon ba yung ganitong desisyon? Tama ba yung gagawin nating desisyon? Palagi ka pa ring bumabalik doon sa discernment na pinapakita sa'yo ng banal na espiritu kung ano ba talaga yung kinakailangan ng mga nasasakupan mo. Hindi porket sinabi ko, yun na din ang gagawin mo kasi magkakaiba tayo ng team na hinahawakan, parang ganun po. Kung hindi siya nagfi-fit in doon sa team mo, maaring mayroon kang theory paano mag-lead kasi ikaw ay uma-attend dito sa leadership training, pero kapag nandoon ka na talaga sa mismong aktwal na nagle-lead ka ng mga tao, the Holy Spirit will teach you how to be a leader na na talagang tumatayo, nag-i-stand sa gap para mag-fill doon sa mga, kakailangan o mga kinakailangan ng mga nasasakupan mo. So, yun po yung sinasabi natin dito. Pero may mga challenges sa mga leaders. And then, dito po sa developing leadership skills, kasi nga may mga problema, may mga kailangan solusyonan, pero ikaw as a leader, kailangan mong i-develop yung skills mo. Kailangan mong i-develop yon. From time to time, dapat ikaw bilang leader, nauuna ka paano i-develop yung sarili mo. Like for example, meron kang kailangang i-work on sa personality mo na na parang laging nagbibigay ng solusyon instead na nakikinig dun sa nasasakupan mo. So, ikaw bilang leader dahil dun pinakita sa'yo ng Panginoon na, "Anak, kailangan mong i-develop yung listening skills mo." So, kailangan mong maging aware at kailangan mong mag-effort na talagang bukod sa i-address yun, kailangan mong, tawag dito, umunlad o mag-grow sa gano'ng aspeto ng iyong pagli-lead. Hindi
minsan kasi habang tumatagal ka sa pagli-lead mo, iba yung leadership style mo noong 10 years ago. Like for example, ako, iba yung leadership style ko nung 10 years ago, ngayon na nandito na ako. Parang and I'm looking forward na habang nandito ako, natututo ako ng tuloy-tuloy, tapos maaring sa 5 years from now, 10 years from now, iba na din ako mag-lead. So, ano po siya, naggo-grow dapat yung leadership skills mo. Hindi ka parang tumanda na walang pinagkatandaan sa madaling salita. Effective dapat yung communication natin, yung mga decision making natin, kinakailangan yan. Yung mga conflict sa loob ng team, alam mo paano sila solusyonan. Yung mga training, katulad ng mga training, pwede mo silang, halimbawa, meron silang mga problema sa kanilang relationship sa family man, sa loob ng family or sa church, pwede ka magkaroon ng mga training do'n, pwede ka magkaroon ng mentorship, pwede practical experience binibigay mo sa kanila. Kaya nga dati 'pag meron, akong mga nasasaling ng mga tao dati sa loob ng ministry, alam yan nila Ate Jassel na papatawag ka agad-agad sa office, 'di ba? Papatawag ka do'n, kakausapin ka, may mentorship na mangyayari. Sasabihin sa'yo, "Okey ba yung ganitong pananalita? Okey ba yung ganitong ginagawa mo sa kapatid mo?" Hindi para ka ipahiya, kundi ipakita sa'yo na mayroong mas mabisang pakikipag-communicate sa mga tao, parang gano'n po. So, as a leader, kailangan ikaw muna ang nade-develop dito. And siyempre dahil sa tayo nade-develop, ikaw ay nagiging daluyan ng Panginoon para ikaw din naman ay makapag-produce ng mga future na mga leaders. So dito, dahil sa ikaw ang unang na-transform na leader, ikaw ay nagiging daluyan ng Panginoon para may mga susunod na mga leaders. Ang failure po ng mga leaders, hindi nila pinapasa ang baton. Hindi nila parang inaangkin na lang nila na ako yung leader dito kaya hangga't sa mamatay ako, ako yung magiging leader dito. No. Kung wala kang napasahan ng iyong, skills bilang kamanggagawa ng Panginoon, your leadership will be a failure. Maaaring narinig na po natin 'yan. Your leadership will be a failure kung wala kang napagpasahan. Moses, meron siyang Joshua. Si Elijah, meron siyang Elisha. Si Paul, meron siyang Timothy, meron siyang Silas, meron siyang Titus. Marami pong tinawag ang Panginoon na hindi nanatili sa kanila yung leadership o yung pinagkatiwala ng Panginoon. Kailangan natin mag-build ng mga future leaders. So, ito po, kayo na mga itinitrain natin ngayon bilang mga leaders, I'm hoping and I'm believing that ngayon baka mayroon na kayong mga hinahawakan or mga iniimpluwensyahan na mga tao, kahit isa o dalawa, turuan niyo sila paano mag-devotion, paano manalangin, paano makipag-fellowship sa mga kapatid, paano yung kinakailangang approach sa ganitong mga problema, sa mga ganitong desisyon. And mag-look forward ka na after 4 years, 5 years, 10 years, meron kang ma-produce na mga co-leaders mo or yung mga bunga mo para mag-lead din sa iba, saan ka mang ministry naroroon. For example, ikaw ay nasa usher, ikaw ay nasa discipleship, ikaw nasa evangelism, street broadcasting, ikaw ay nasa worship, kahit saang area ng pagmi-ministry, you as a leader must produce the same leader kung papaano ka. Pero pupuwede din na mas mahigitan ka ng mga, ipinroduce mo at yun ako bilang, leader, hindi ako threaten kung mas magaling sa akin yung mga na-produce ko. Kasi after all, ang Diyos ang nag-i-equip sa kaniyang mga tinawag. Hindi threatenin sa akin yun. Mas mas gugustuhin ko na mas ang na-produce ko ay talagang, mightily na nagagamit ng Panginoong Hesus. Pero siyempre bilang sa nauuna ka na mag-lead, sabi nga dati ni Ate Arlene, hindi ka din papayag na maunahan ka ng mga pinapangunahan mo. Kasi kung ano lang yung abot mo, yun din ang maaabot ng mga leaders mo, ng mga tinitrain mong leaders. Pero kung tumigil ka na mag-grow as a leader, panigurado maunahan ka ng mga may puso na nagdi-desire para sa Panginoon. In conclusion, before I close, leadership is a powerful force that propels individuals and church organization toward their goals and full potential.
may effective leadership po. Ang effective leadership, number one, involves vision. Number two, dapat meron siyang ethics. Mayroon siya dapat maayos na pag-uugali. 'Di ba? At yung kapasidad niya na mag-inspire at mag-guide ng mga tao, nag-a-adjust siya doon sa mga problema, ine-encourage niya yung mga tao tsaka yung growth ng mga tao. Tapos as a leader po, meron siyang behavior na mag-empower, mag-encourage, mag-uplift, hindi mag-down ng mga tao at yung talagang gusto niya na kung saan siya nakakarating, do'n din nakakarating yung kanyang mga pinapangunahan. Tayo ay mga pinagkatiwalaan ng Diyos at bilang mga leaders dapat tayo katiwala. Ang hirap. Katiwa-tiwala tayo dapat bilang mga leaders. Kung may mga sinasabi sa iyong mga sikreto ang iyong mga team members, make sure na doon lang sa circle mo lumalabas yung usapan na yun. Hindi na siya lumalabas sa ibang church, sa ibang ganito ganyan, doon lang. Pupuwede naman siguro magpaalam ka or magbigay ka ng, ano na puwede bang gamitin natin 'tong example na 'to para ganito, pero hindi mo na yung parang ikukuwento yung, alam mo yun, yung mismong pinagdadaanan ng tao, parang gano'n. So, I hope po na tayo ay na-uplift, tayo ay na-encourage dito sa pag-aaral natin about sa mga types of leadership. Meron po tayong dalawang shine-share na mabibigat dito, yung pagkakaroon ng vision sa atin ng Panginoon and tayo bilang mga leaders dapat meron din tayong vision, and then types of leadership. And then paano maging effective na leaders, may mga kinakaharap sa mga leaders at bilang leaders tayo dapat ay nagde-develop palagi. So, by now po, before we close in prayer,